So, tapos lalahukan mo pa lang siyang isang masining na pagtatanggal. So, nai-encourage natin yung mga tao na bata, matanda, na ay, meron pala tayong mga karapatan na ganito na, ay, sakop pala ako nung karapatan na yun, dapat pala, yan, inaano ko yan, ipinupush ko yan. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito at walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Nandito po uli kami para hatid sa inyo ng mga ideya o usapan na ayon sa individual na karanasan. Meron po ulit tayong bisita ngayon, si kasamang Tantan mula sa Dulampasigan o Buhay Teatro. Tan, magpakilala ka muna ng maiksi. Isang mapagpalayang araw po sa inyo lahat. Ako po si Tristan Pangilinan o mas kilala sa tawag na Tantan. Ako po ay nagmula sa grupong panteatro na nakabase sa Pasig. Ang pangalan po nito ay Dulampasigan Theater Company na itatag noong taong 1975. Ayun. Yan, bali, Toltan, sinasabi mo na kayo mula sa teatro. Pwede bang isalarawan mo sa amin na paano ba naging buhay niyo noon sa teatro? To, nagsimula kasi kunyan tol, college na. So, kung babalikan ko yung mga paano ako nagsimula, sa totoo lang talaga, high school pa lang mahilig ko na ang teatro. So, nung na-expose ako, bata pa ako noon, nakita ko yung isang grupo sa Bagong Ilog, which is San Big Kiss. Nakita ko yung performance nila. Sa murang edad ko noon, tumanim na sa akin yung gusto kong magteatro. Malaki kasi yung nakita kong impluensya nila sa akin dahil yan, isang forma kasi ng pagmumulat natin yung teatro noon. Namulat ako doon sa mga itinatanghal nila na mga social issues. So, yun, doon nagsimula, mapunta ako ng kolehiyo at yan, napasok ako ng Dulampasigan Theater Company. So, sa simula talaga, dahil nga ito naman ay isang non-government organization, mahirap yung mga naging pagkilos na amin noon pagdating lalo sa pinansyal na usapin. Dahil, syempre, kailangan mong balikatin yung mga gastusin pagdating sa mga produksyon. Dahil, syempre, gumagamit tayo ng mga stage design, meron tayong mga ginagamit na props, mga costumes. So, isa pang binabalikat natin dyan, yung mga pamasahe ng mga ating mga artista. So, mahirap kung sa mahirap, pero ang kapalit kasi noon yung kasiyahan na, ano mo yung nakaka-impluensya ka rin sa mga kabataan, nakakapagpamulat ka, na imumulat mo sila sa kapaligiran, mga nangyayaring sa lipunan. Issues sa lipunan. So, isang malaking puntos na sa amin yun, yung maipakita mo sa pamamagitan ng dulaan, yung mga issues na nangyayari sa ating paligid. Ano yung naging niyan? Kasi yung Dalampasigan, nasundan ko rin siya, sa toong buhay lang. Isa ako sa mga tagahanga ng Dalampasigan. Na nagulat na lang ako nung bandang uli, hindi ko na makita yung Dalampasigan. Na hinahanap naman talaga hanggang sa ngayon ng mga Pasigenyo. Kung asan na ba, ano nababalita sa Dalampasigan? Ang Dulampasigan sa ngayon kasi, itong taon na to, ay yun, medyo kasi nga, yung pagsusustena ng mga tao, ng grupo, medyo nagkaroon ng issue doon. So, individually, ngayon, kumikilos pa rin naman bawat isa sa amin, yan, ang nagiging trabaho na lang namin bilang kasapi ng Dulampasigan ay magbahagi na lang ng mga natutunan namin pagdating sa teatro. So, may mga supporters pa rin naman tayo, yung mga sinaunang Dulampasigan members, na andyan pa rin naman kung sakasakaling magtindig tayo ng mga proyekto, ay andyan pa rin naman sila at agaran pa rin naman silang tutulong para maisakatuparan yung mga proyekto na yan. Pero sa ngayon kasi, yon, nagkakaroon na tayo ng yung sense na para bang wala na kasing magmamanage na matibay na tututok at magmamando ng grupo.
So, inano ng mga sinauna, yung mga ating mga elders sa Dulampasigan na eto na lang tayo na wag na tayong ano yung pagdating sa mga performance. Eto na lang tayo, parang community work na lang tayo. Kung mangangailangan isa man sa mga grupo sa Pasig ng pag-aaral patungkol sa teatro, pwede tayong makibahagi diyan, pwede tayong tumulong diyan. Pero yung sa inyo bilang nag-organize ba kayo? Parang gano'n? Nag-organize rin ba kayo? Kayo ba'y pumupunta sa mga eskwelahan? Sino yung pangunay na gusto ninyong makasama? Mga panahon na yan, mga kabataang estudyante ba yan? Paano ba? Nung kasagsagan kasi ng paglubog ko sa Dulampasigan noon, so nagsimula kami talaga bilang kabataan. So pero ang Dulampasigan naman kasi ang binubuo lang hindi lang naman ng mga kabataan yan. Kasama rin dyan yung mga sa professional na sektor, mga guro, mga nakakabahagi rin natin yan sa pagkilos. Ayun, marami rin din tayong naging tungkulin. Ang ginagawa kasi namin noon, lumulubog kami sa mga school-based theater groups. Ayan, nagiging bahagi tayo niyan sa pagpapatibay, pagpapalakas ng kanilang samahan. So, meron din tayong mga tinutulungan ng mga community-based theater groups. So, yun, patuloy tayo doon sa pagkilos na yan, sa pagtulong, paggagad sa kanila na paano nila mararating yung isang organisasyon na matibay. Bali, paano yung naging rito, no? Nung biglang nawala, no, mula sa pagiging tanyag, no, ng isang gawain sa larangan ng kultura, ng teatro, hindi ba tayo naipag-connect? Ano ba yung PETA? Para may narinig yung PETA. Ano yung pagkakaiba ng PETA? PETA kasi is Philippine Educational Theater Association. So siya yung isa sa mga nire-representa niya is yung pangkalahatan. Pilipinas na yung buong nire-representa niya. So naging bahagi rin naman tayo ng ng Philippine Educational Theater Association. So sumasali tayo sa mga festivals nila. May mga proyekto sila na nangangailangan sila ng mga facilitators. So nagpapadala tayo sa kanila ng mga delegates na makakatuwang nila. So, naging parte rin ako ng kanilang Faculty in Service Training Program. So, yun, naipadala ako ron para makapag-aral, payaman pa ng kaalaman pagdating sa pagtuturo sa teatro. So, may mga ganung programa ang PETA. Since pa naman noon pa, mga panahon pa ng mga 80s, 90s, nakakatuwang na ng Dulampasigan noon ng Philippine Educational Theater Association. So, yan, nagbibigay sila ng mga libreng palihan, lumubog man sila sa community, merong isang community-based theater group na tinututukan nila, nakikipag-ugnayan sila sa atin at tinutulungan natin sila na maibaba pa yung programa ng teatro sa komunidad natin. Bali, sa tingin mo, ano yung kahalagahan ba ng ginagawa ninyong to? No? Ano yung tingin mo, bakit tayo kumikilos o bakit natin ginagawa to? Dahil nasabi mo kanina, no, yung pagbahagi ng pagbumulat, no, sa pangyayari o nangyayari sa ating lipunan, sinasalarawan yan sa pamamagitan ng pag-arte. Paano ba yun? Ano ba yung... So kasi isa sa mga bahagi ng mission ng Dulampasigan talaga ay isalamin yung kung ano yung nangyayari sa ating lipunan. So pinapakita namin yan sa pamamagitan ng mga dula. So, kunyari, meron tayong issue na mainit ang issue ngayon tungkol sa children's rights. So, ang Dulampasigan ay gumagawa ng mga palabas na nakabatay sa children's rights. So, yan, minamarket natin yan, inilalabas natin yan, binilulubog natin sa mga community para, kasi nga, ang ano natin ay maisalamin natin yung tunay na nangyayari sa lipunan. So, isang forma ng pag-eduka, ng gamit ng sining ng pagtatanghal, para maipakalat natin. Kasi parang kung ilulubog natin sa community, yan yung tinatawag natin mga small scale na information dissemination. So, tapos lalahukan mo pa lang siya isang masining na pagtatangal. So, nai-encourage natin yung mga tao na bata, matanda, na meron pala tayong mga karapatan na ganito na, sakop pala ako nung karapatan na yun, dapat pala, yan, inaano ko yan, ipinupush ko yan. So mahalagang nung panahon na, yan, na nung lumulubog kami sa mga community, importante yun kasi hindi natin, sa ngayon, may social media, pero hindi natin maano na, yun, kung tama ba talaga yung
inilalahad ng nakatotohanan sa social media. oo. So hindi katulad ng talagang eto on hand ginawa ng mga artista to, pinagsikapan yan, pinagpuyatan, pinag-isipan yung mga linya, mga script. So yun talaga, maano mo na tunay na balita yung ipinamamahagi mo sa mga tao. Pero yung ginagawa niyo dyan, maituturing nyo ba na kayo mga activist, yung ganyan? Hindi ba kayo nasasabihan na mga aktivista yan, ganun? May ganun ba na ano? Meron. interpretasyon? Oo, merong ganun. Hindi nawawala yung ganun. Kasi syempre, ang trabaho mo ay magmulat eh. Inaano mo ang tao, ang masa, patungkol sa mga social issues na nangyayari sa ating kapaligiran. So, matatawag ang aktivista talaga. Kasi ano ba ang aktivista, di ba? Sa ano bang Hindi ko alam, interpretasyon ano ba, natin ng aktivista? So, yun. Aktibo kang nagiging bahagi. Binabahagi mo yung mga nagiging suliranin, mga nagiging problema sa lipunan mo. So, isang parte yun ng ano bang hinihingi natin? Pagbabago ba o ganyan? Itinutulak natin sa tao na ito yung mga kailangan natin, pangangailangan ng ating sambayanan na dapat ay tinututukan. Dapat nai-inform tayo pagdating sa mga bagay na ganyan. Sa ngayon, wala ba kayong plano na i-regroup yung gawaing ganyan? O yun, kilusan nyo uli yung ganyang profesyon ninyo o inyong advocacy ba yung matatawag niya? Paano natin na advocacy yan eh. Sa ngayon, ayan, marami pa rin nagtutulak na mga kasama natin na tuloy-tuloy yung ating pagkilos. So, para sa akin, bilang parte ko, hindi ko kayang mamatay na lang na ganun ang teatro. So, kaya hanggang ngayon, kumikilos ako, lumulubog ako sa mga community, nagtatanong ako sa mga school-based theater group, anong kailangan nyo? Baka kailangan nyo ng gantong assistance. Tulong na lang. Pwede ko kayong matulungan na pagdating sa ganyan. Pero hindi nyo pinaplano o hindi ba sumagi sa isipan mo na buuin uli natin yung dalampasigan? Merong mga pag-uusap na pagdating sa ganyan, pero inaanuhan na parang natuldukan na ng mga sinauna na hanggang dito na lang muna tayo. So kahit na gusto yun pa rin namin na tumuloy, yung mga kabatch ko, yung mga kasabayan ko noon, ay natuldukan na. Pero hindi sa amin yung tutuldukan na ng mga nauna sa amin, hanggang dyan na lang. Patuloy pa rin tayo. Kailangan patuloy pa rin tayo sa pagkilos. Oo. Kasi sinasabi mo, advocacy niyo yan, di ba? Tapos siyempre, parang gusto natin patunayan na na napaka-importante nitong gawain na to di ba? Kaya dapat talagang hindi mamatay ang ginagawa ninyo. Pero sa ngayon, parang ang tagal na natulog kasi, no? Parang gusto ko rin na kailan niyo ba planong buuin? May plano pa ba kayo ulit na buuhin yan? Di ba? Lalo na maraming sumusulpot na mga historian sa Pasig, di ba? Talagang inaalam na nila kung ano ba talagang kwento ng Pasig, ang tunay na kasaysayan ng Pasig, di ba? Para maimarka na, maitatak na talaga na ito yung buhay ng Pasigueño noong araw. Sa kasaysayan naman, ang dalampasigan ay mananatiling na nakamarka na sa Pasig. Kaya parang kwento na lang, parang ganun. Pero siguro, para sa akin, hanggat siguro nandito ako, hanggat may hininga pa tayo, kaya pa nating kumilos, kaya pa nating magbahagi, hindi mamamatay sa amin yung pangalan ng Dalampasigan. Dahil kahit saan kami pumunta, bit-bit pa rin namin ang pangalan ng Dalampasigan. Mapa-community work pa man yan, o ano pa mang pakikipabahagi ng ibang grupo, bit-bit pa rin namin yung pangalan ng Dalampasigan. So mananatili sa puso namin yan, sa anumang kilos namin, sa anumang gawain namin. Proud kami na sabihin na produkto kami ng Dalampasigan Theater Company. Yun, napaka-exilan talaga ng ating oras para dito. No? Sayang naman. No? Sana mapahaba pa natin sa susunod to. Yun, bali natutunan ko lang sa naging talakay natin ngayon ay kung yung kahalagahan mismo ng teatro sa bilang pagsalamin ng tunay na pangyayari sa lipunan. Laking bagay kasi yun na maintindihan at hindi sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan, yung pagbabago, yung matuto yung mga tao tungkol dito.
Kaya hinga natin ng konting mensahe si kasamang Tantan para sa pagtatapos ng ating programa. Sa akin lang, para doon sa mga kabataan at viewers natin, kung nahihilig kayo sa teatro, tuloy nyo lang yan. Isang malaking magandang development para sa atin yan. Kasi ang teatro kasi it instills discipline. May disiplina pagdating sa teatro. Pangalawa, yung magiging tungkulin natin talaga is yan, magmulat, magbahagi ng ating kaalaman, tulungan yung ating mga kasama na maipakalat pa sa kanila, maiparating sa kanila yung mga mensaheng gusto nating maiparating sa ating sambayanan. Muli, ako po si kasamang Wilmer. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin.